pagsubok man o kahilingan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Okay, gandang pagmasdan tayo nag-awitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Okay, gandang pagmasdan tayo nagmamahalan. Nanalaan sa pag-ibig niyang sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man.
Are you ready for our new exciting, filled with knowledge C4 Family Live? CCT interviews, church ministries, life stories, fellowship, missions, SBC of the Week, tips and tutorials. Sa lumipas na 39 na taon, purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang kadakilaan. Sa lumipas na 39 na taon, kagaya ng outline na alam ng bawat leader dito sa C4, na doon yung greatest gifts ng ating Panginoon. Una, yung kanyang presensya. Kailanman hindi tayo iniwan.
Isang komunidad na nagsisilbing ilaw at asin ng sanlibutan, umaabot sa pangailangan ng buong pagkatao, sumusunod sa dakilang utos at atas sa pamamagitan ng Magandang gabi po sa bawat isa. So kami po ang host ninyo ngayong gabi ang Aguinaldo Sisters. Ako po si Heart at ako naman po si Ashley. At welcome po sa ating C4 Family Live. Ayan, so ito po ang kauna-unahang C4 Family Live natin ngayong taong 2026. Ayan. Ayan, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Lord, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito na ipinagkaloob po sa bawat isa at maging sa gawain po ito ng Family Live na muli kami po ay magiging host ngayong gabi. Dalangin namin, Panginoon, na maging matagumpay ang gawain na ito, maging maayos po ang aming mga internet connection upang kami po ay makapanood ng ayos, lalo na po yung mga nanonood po sa kanilang tahanan. Dalangin namin, Panginoon, na marami kaming matutunan sa aming gawain ngayong gabing ito. At dalangin namin, Panginoon, kay Lord ang mangunguna at kay Lord ang aming patuloy na maitaas at maluwalhati. Maraming salamat po muli. Kayo pong bahala sa gabing ito, sa aming mga gagawin pa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, magandang gabi po muli sa ating mga nanonood sa kanya-kanyang tahanan. So, ang una pong topic natin ngayong taon ay ang naganap na C4 Thanksgiving Fellowship. So, sa mga hindi po nakadalo doon sa ating C4 Thanksgiving Fellowship, ay atin pong mamaya papanoorin ang inihanda ng ating content creator team sa kanilang mga in-interview. So, ikaw ba? Nandun ka ba? Oo naman, syempre hindi tayo mawawala dyan sa ating mga gawain sa C4. Ikaw ba, napalalunan mo ng raffle? Ang napalalunan ko ay, 5 kilograms ng bigas. At tuloy mo tayo! So, napunta po sa amin ang 10 kilogram na bigas. So, ayan. So, aabangan po natin sa mamaya sa video ang mga taong mapalad na nakakuha ng raffle. So, in-interview po yan ng ating content creator team sa noong nagdaang C4 Thanksgiving Fellowship. At abangan po natin na interview din nila ang nakakuha ng grand prize. Tama, kasi di ba, napakapalad nung nanalo ng grand prize kasi kauna-unahan din silang nakasama sa ating C4 Thanksgiving. Kaya abangan natin yan. Kung tanda nyo pa, alam yan. At yan, bago natin panoorin ang ating video, tayo po muna ay mag-shout out. Shout out sa ating mga first viewers. Siyempre, shout out kay Tita Les sa ating nagtitek ngayong gabi. Ayan, kay Kuya Raymar, shout out po sa inyo. Kay Pastor Marlon, kay Kuya Toby Gulapa. Ayan. At kay Tatay, nanonood din si Tatay, si Kuya JR Gonzales, si Lolo Bonnie Cuevas, at si Inay. Yeah, ingat pag-uwi. Ayan. Hello po sa inyo. Shout out po sa inyo. Ayan. Ayan. At ito na ang ating kaabang-abang na video na inihanda ng CCT team. Panoorin po natin. Ayan, magandang araw po. Kamusta po ang naging gawain niyo po ngayong araw? Okay lang po, masaya po. Masaya naman, ang pinaka-favorite part ko yung sa raffle, kahit na ako nabunot. Ako din po, masaya kasi nabusog po ako. Ayan, tanong ko naman po, ano po ang tunay na kahalagahan ng kapanganakan ni Jesus para sa iyo? At paano mo ito ipinagdiriwang kasama ang inyong kapwa Kristiyan? Mahalaga yung kapanganakan ni Jesus kasi syempre,
through Him, kaya tayo naligtas sa ating mga kasalanan. So, kami as a family, celebrate talaga namin ito tuwing linggo. At kung hindi natatapos sa linggo yung araw ng Pasko, syempre dumadalo pa rin sa making event sa C4 or simba sa C4 sa 25 para ipagdiwang yung kaarawan ni Jesus. Paano natin maipapakita ang pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan ng ating mga gawain tuwing Kapaskuhan? Siyempre, yung una, mapapakita natin sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa tuwing Kapaskuhan sa pagsamba sa Kanya, pati pag-fellowship sa ibang kapwa natin sipo. Thank you po! Ayan, magandang araw po sa inyo. Tanong ko lang po, kamusta po ang naging gawain niyo po ngayong araw? Masaya naman. Ngayon lang ulit ako naka-attend mas party, tapos may kasamang baby. Ayan ang question natin ay, ano ang tunay na kahalagahan ng Pasko ng kapanganakan ni Jesus para sa iyo? At paano mo ito pinagdiriwang kasama ang iyong kapwa Kristiyano? Mahalaga ang Pasko dahil kapanganakan ni Yeso Cristo. Ayan, paano niyo po ito pinagdiriwang? Kasama niyo po ba yung family? Nagsisimba po? Yes, sa sisimba. Thank you po! Thank you po. Ayan, Noah, tanong ko lang, dahil first time mo ngayon na makadalo sa Christmas party ng C4, ano bang feeling? Ang feeling niya, masaya. Kasi, yun nga, ang dami nangyayari. Tapos may mga pagkain pa. Tapos nanalo pa ako ng premyo. Ayan, congrats! Congrats dahil nanalo ka ng 500. Anong gagawin mo dyan? Pamasahe daw sa tuwing linggo. Yan, very good. Tama yon. Darating yung tanong ko sa'yo, ano yung tunay na kahalagahan para sa'yo ng kapanganakan ni Jesus? Sa akin, ang kahalagahan ng kapanganakan ni Jesus, yan. Yung inaalala natin yung pagdating niya sa mundo. And saka kasi yung nagligtas sa atin sa kasalanan. And yun lang. Paano mo pinagdiriwang yung Kapaskuhan? Kasama mga pamilya ko yun na. Kasaya. Yes, simba. Ayan, congrats ulit. Thank you. Ayan, hello, Julio at Seki. Kamusta naman yung naging gawain natin ngayon? Nabunot ba kayo sa raffle? Sino nabunot sa raffle? Masaya po sa nakuha ko. Panglagayan namin ng ulo. Sa games. Sumala kayo sa games? Hindi. Sumali ako, masaya naman. Panalo ka? Palo. Ayan, yung question ko sa iyo muna, Julio. Ano ang tunay na kahalagahan ng kapanganakan ni Jesus para sa iyo? At paano mo ito pinagdiriwang kasama ang iyong kapwa Kristiyano? Kahalagahan sa akin, mas naintindihan ko yung kung anong purpose ng Pasko ngayon. Kasi dati, syempre, Pilipino tayo, alam natin, pamamasko, pagbibigayan, ganyan. And kung paano namin sineselebrate yung Pasko, actually, since Christian din naman yung family ko, lagi din kami ng Jesus Church, tapos, yun, hindi lang lagi kami, sabay spending time with family. Ganun. Thank you. Ayan, so, ang tanong ko naman sa'yo, Seki, paano natin may papakita ang pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan ng ating mga gawain at pakikipag-ugnayan tuwing Kapaskuhan? Tuwing December po kasi doon po natin siya mapapakita yung kahalagahan ng ating Panginoon. At para po makasalamuhan natin po ibang tao na makikipag-ugnayan po sa ibang tao. Yun lang po. Ayan, thank you. Ayan, hello po, Pastor. Hello, baby. Kamusta po yung mga naging gawain po natin ngayon? Blessing po at masaya po. Nanalo po si Wena. Kamusta po yung naging gawain natin? Yan masaya na nakasama namin for the first time ng Family Day, Thanksgiving ang C4. Natapos lang namin kahapon. So, extension ng saya nakasama yung mga kapatid sa Panginoon. Bago po yung tanong natin, congrats po dahil nanalo po kayo ng major prize. Ayan po, ang katanungan po natin ay, ano ang tunay na kahalagahan ng kapanganakan ni Jesus para sa iyo? At paano mo ito pinagdiriwang kasama ang iyong kapwa Kristiyano? Isa po sila. Ayan. So, tulad ng mensahe natin kanina, ang Pasko hindi lang patungkol sa mga material na bagay. Ang pinakamaganda sa Pasko, makilala natin ang Panginoong Yesus na nagdala ng kapayapaan dito sa atin, na kahit na magulo ang takbo ng mundo, may kapayapaan tayong mga Kristiyano dahil sa ating Panginoong Yesus. Ayan, kayo naman po. Paano natin maipapakita ang pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan ng ating mga gawain at pakikipag-ugnayan tuwing Kapaskuhan? So, dapat ipakita natin yung pag
pag-ibig ng Panginoon. Una sa lahat sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ayan. At pangalawa, extend natin yung ebanghelyo sa mga mahal natin sa buhay. Yun talaga yung pinakamisahe ng Pasko. May bahagi yung ebanghelyo sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Thank you po. Congrats po ulit. Ayan, maraming salamat po sa mga dumalo ng ating C4 Thanksgiving Fellowship at sa mga nagpa-interview sa ating content creator team. At congratulations din kay Wena na nanalo ng ating major grand prize. So, ngayon naman dadako po tayo sa ating sharing time. So, sasagutin natin yung mga itinanong din sa kanila ng ating interviewee. So, ang unang tanong ay, ano ang tunay na kahalagahan ng kapanganakan ni Jesus para sa iyo at paano mo ito pinagdiriwang kasama ang iyong kapwa Kristiyano? So, para sa akin, ang tunay na kahalagahan ng kapanganakan ni Jesus Christ ay yung siya ay pinanganak upang tapusin yung ating pagkaalipin sa kasalanan. Ito yung katuparan ng pangako ng Panginoon sa atin. So ito ay isang regalo sa atin ng Panginoon na yung tunay na pagkaunawa natin sa kapanganakan ni Jesus, ito ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi kayang ibigay sa atin ng mundo. So dahil dito, pinagdiriwang ko ito kasama yung aking pamilya at community sa pagsamba sa Kanya bilang pag-alala at pagpapasalamat sa Diyos sa regalong bigay niya sa atin. So ikaw naman. Ayun, yung tunay na kahalagahan ng kapanganakan ni Jesus ay mas lalong nating naiintindihan at nauunawaan lalo na sa mga message kung bakit nga ba natin pinagdiriwang yung Pasko. Kasi 'di ba hindi naman ang Pasko ay hindi lang patungkol sa pagbibigayan, sa mga pera, sa pamasko, sa mga regalo. Ngunit ito din yung way natin kung paano natin inaalala yung kapanganakan ng ating Panginoong Yesus na siya ay nagkatawang tao para tayo ay maligtas. At yun ang pinakamahalaga sa lahat. Yung maalala natin yung kapanganakan ni Yesus, kung ano yung ginawa niya dito sa lupa. At yun, kasama natin yung mga pamilya natin sa pagsi-celebrate nun, lalo na yung mga kapatid natin sa pananampalataya. At yun ate, paano natin na ipapakita ang pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan ng ating mga gawain at pakikipag-ugnayan tuwing Kapaskuhan? So, para sa akin, mapapakita natin yung ating pag-ibig kay Jesus sa pamamagitan ng pag-ibig din natin sa ating kapwa. Kasi 'di ba, sabi nga sa Bible, ang nagmamahal sa Diyos ay dapat ding nagmamahal sa kanyang kapatid. So, yung Kapaskuhan, panahon siya para maipakita natin yung ating pagmamahal sa ating kapwa. Tulad ng halimbawa pagpapatawad sa nakagawa sa atin ng mali. So 'di ba nung binigay sa atin ng Diyos si Jesus Christ, hindi tayo karapat-dapat sa kanya pero ibinigay niya pa rin ito sa atin. So ganun din sa pagpapatawad natin sa ating kapwa. Ibinibigay natin to hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil tayo ay minahal din ng Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang. So, ikaw naman. Yun, tama ka naman. Dahil, naipapakita natin yung pag-ibig natin sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa iba. At higit sa lahat, yung pagmamahal nga natin sa Diyos. Di ba yun naman yung great commandment natin, yung mahalin natin ang Diyos. Ibigin natin ang ating Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. At yun, ibigin din natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. At higit sa lahat, syempre yung great commission natin na bilang mga Kristiyano, yung ibahagi yung ebanghelyo at ibahagi natin kung ano ba talaga yung tunay na
meaning ng Kapaskuhan sa ating mga Kristiyano kasi yun naman talaga yung mission natin dito sa mundo ay ibahagi ang salita ng Diyos dahil doon mapapakita natin yung pagmamahal natin sa iba, lalo na sa pamilya natin kapag ibinahagi natin sa kanila ang salita ng Diyos. At yun, so maraming salamat po sa inyo sa pakikinig. Nawa yung napakinggan natin ng mga sagot ng mga na-interview at yung ating naging sharing time ay ating hindi lang maging kumbaga lesson tuwing Pasko, kundi lagi natin siyang maalala. So ayan, ngayon naman po ay dadako po tayo sa mga nagdaos at magdaraos ng kanilang kaarawan. Atin pong batiin sila. So happy birthday po noong January 6 kay JM Jimenez. At ngayon naman po, birthday po ni Pastor Dan Aranas. Happy birthday po sa inyo. Ayan. At para naman sa ating mga nagpapatuloy na gawain, ayan, kauna-unahan po natin ginagawa ay ang ating Praying as One. Monday to Friday po yan, 6:30 a.m. Pag Saturday naman po, contact po natin si Kuya Carlo, 6 a.m. po yan. At tuwing Saturday naman po ay OFW, 8 a.m. po ng umaga. At sa ating CE virtual class, every Tuesday po yan. Pero abangan nyo na lang po ang ating mga announcements sa ating GC, 7 to 8:30 p.m. po yan. Ang ating day of prayer, yung kick-off, yung fasting, engaging accountability, prayer and fasting and session. Yan po ay 9 a.m., 12 p.m. at 3 p.m. At ang atin naman pong day of prayer and feasting, face-to-face po yan, every third Wednesday of the month, 9 a.m. to 3 p.m. At ang atin naman pong Praying as One, every Wednesday ay 7 to 7:15 p.m. Online po yan. At sinasend din po yan sa GC. At sa atin naman pong Hope Meeting, every other Thursday po yan, 7 to 8 p.m. At C4 Family Live, every Friday po. Lagi po nating abangan at subaybayan po natin ang ating mga kapanapanabik na mga topic at mga ini-interview. Every Saturday, 6:30 to 7 p.m. At mamaya po, Brian as One, every Friday po, 7:15 p.m. At sa atin naman pong OFW Sambahayan Worship, every Saturday, 11 p.m. to 1 a.m. po. At sa atin naman pong Jail Ministry, every other Saturday of the month, 2:30 p.m. Ang ating pong Gospel Faithfulness Forum, as scheduled po yan, 8 to 9 p.m. Ang SBC and Sambahayan, as scheduled din po. At ang ating Better Together Partners in Prayer, as scheduled po yan. At sa ating nagpapatuloy na CCI, abangan lang po natin yung mga announcement kung kailan po mag-start muli ngayong taon ang CCI. At ayun, Ate Heart, ano pa ba yung mga dagdag na announcement natin ngayong araw na ito? So ayan, nabanggit naman po ni Ashley yung mga ating mga gawain sa buong isang linggo. So nagagalak po kami sa mga nakikibahagi dito at nawa yung iba po na hindi nakakabahagi ay na-encourage po namin na makibahagi kayo kahit sa isa sa mga gawain natin. So for mga another announcement naman po ay meron po tayong Bible class after Lord's Table at nagpapatuloy din po yung ating Rohi one-on-one mentoring. So maraming salamat po sa buong nagdaang isang taon na nagpapatuloy yung ating Rohi one-on-one mentoring. At yun po ay magkakaroon naman po ulit tayo ng race shuffle. So abangan na lang po natin na yung announcement sa ating mga GC. So wala po muna tayong CCI class. So maghintay din po tayo ng update sa ating mga GC. At meron po tayong gaganaping Naga Mission trip sa January 15 to 18. So sa mga gusto pong magpaabot ng kanilang tulong, makipag-ugnayan lamang po kina Ate Fe at kay Kuya Lito. So sa January 18 naman po, meron po tayong gaganapin na Seniors Fellowship after Lord's Table. At ang Rohi Lamb Battalion kick-off ay sa January 24, 8 a.m. to 11:30 a.m. At sa darating naman po na January 25, after Lord's Table, gaganapin po natin ang ating General Assembly. So bago po tayo magtapos, atin pong i-shoutout ang ilang mga nakasama pa po natin sa ating live. Ayan, shoutout po. And kay Kuya Rex po, kay Kuya Leo, kay Ate Chen, kay Kuya Jeremy. Ayan.
So Sino yan, pa? shout out po sa inyo at kay Ate Melody Santiago. Ayan. So maraming salamat po. At another announcement po ay si Kuya Joel Millares na po ang Sa mission. At sa kanya po kayo lumapit kung nais niyo pong makibahagi sa Naga Mission Trip. So yan, maraming salamat po sa mga nanood ngayong gabi at salamat din po sa ating tech team at content creator team na laging ginagamit para sa ganitong gawain. Yan, magkita-kita po tayo muli sa susunod na Biyernes ng gabi para sa ating panibago at mga kapanapanabing na topic sa ating C4 Family Live. Maraming salamat po at God bless, God po bless sa po. bawat isa. Bye-bye po. Dito na po si Inay. Bye-bye po. Bye. Thank you po, Tita Les. Uwi ko lang. Bye-bye. Inay, hindi kami kita.